Sa paglipas nga ng araw ay lalong tumitindi ang tensyon sa mga pinag-aagawang teritoryo sa South China Sea o West Philippine Sea. Bago matapos ang buwan ng Abril ngayong taon ay nakatikim ang Philippine Coast Guard ng mas malakas na pressure ng water cannon mula sa Chinese Coast Guard na nagresulta sa pagkasira ng BRP Bagakay. Pagkatapos itong buwan ng Mayo, nadiskubre ng PCG ang ginawang illegal reclamation ng China sa Escoda Shoal na tinambakan ng mga basag na corals ang bahagi ng Escoda na halos 300 kilometro lang ang layo nito sa Palawan at pasok sa Exclusive Economic Zone or EEZ ng Pilipinas. Kasunod dito, nagsagawa ng convoy ang grupo ng mga sibilyan sa Bajo de Masinloc gamit ang mga maliliit na bangka bilang pagpapakita ng ating karapatan sa West Philippine Sea. Dahil dito ay naglabas ng Order Number 30 ang Chinese Coast Guard na magiging epektibo ngayong darating na June 15. Nakasaad sa nasabing kautusan na maaari nang hulihin ng Chinese Coast Guard ang lahat ng papasok sa kanilang teritoryo at malinaw na apektado rito ang Pilipino dahil sa 9-dash line ng China. Sa isang panayam, sinabi ni Commodore J. Tariela, spokesperson ng Philippine Coast Guard for the West Philippine Sea, na ang hakbang na ito ng China ay pananakot lang sa civil society, hindi lang sa Pilipinas, kundi maging sa ibang bansa. Para naman sa Department of Foreign Affairs o DFA, hindi katanggap-tanggap ang hakbang na ito ng China. Ayon kay Secretary Enrique Manalo, walang legal na basihan ang China upang gawin ito. Hindi rin anya Pilipinas ang apektado rito, kundi maging ang buong mundo. Samantala sa isang pulong balitaan, sinabi ni Philippine Navy spokesperson for the West Philippine Sea, Commodore Roy Vincent Trinidad, na ang ipinasang batas ng China ay bahagi lang ng kanilang pananakot. After passing such a law, China will remain silent. And then they could threaten implementing that law. That is what is happening right now in the West Philippine Sea when they stated that they will start arresting fishermen intruding into their own territory. Ayon sa opisyal, base sa arbitral tribunal, ang 9-dash line ay walang legal na titulo, kaya ang hakbang na ito ng China ay malinaw na illegal. I would like to emphasize the statement of our Commander-in-Chief. This is totally unacceptable. First and foremost, it has no basis in international law. It has already been ruled by the arbitral tribunal that the 9-dash line does not have any legal entitlements. Hence, any action by the Chinese Coast Guard is illegal. It is unacceptable. Tungkol naman sa tanong kung papayagan ba ng Armed Forces of the Philippines or AFP na mayroong mahuhuli na Pilipino, sinabi ni Trinidad na may nakalatag na silang plano na naaayon sa anumang sitwasyon. As we have always been emphasizing, the AFP lives on plans. So we have a lot of plans. If the situation arises based on the plan, then we know what to do. So rest assured that we have a lot of contingency plans. Not only for this particular incident, but for a range of incidents that may happen. When we say the AFP will protect, there are many ways how to do that. Number one, it is not purely a military action. It will entail a whole of government, whole of nation approach to ensure that every Filipino is protected, not only on land but more importantly for this particular case in the maritime domain. Sa huli sinabi ng opisyal na tuloy ang operasyon at mandato ng Philippine Navy sa pagbibigay ng seguridad sa teritoryo ng Pilipinas sa kabila ng panibagong banta ng China. The guidance is we will just continue performing our mandate of ensuring the integrity of the national territory, protecting the Filipinos, and securing or protecting our sovereignty. It will not deter us from performing our mandate.